Grabe po itong ginawa ni PBBM, mga kaistorya. Isipin po ninyo, bilyon-bilyong peso po na halaga ng pera ang ihahatid na po, ibibigay na sa mga local government units. Pag sinabi mong local government units, ay para po sa mga bayan-bayan, mga syudad, na kung saan po ay mas madali nilang maipaparating sa taong bayan, sa kanilang mga nasasakupan, ang tulong na mula po sa national government. Napakalaki, abay, kaya naman po pala mga kaistorya bumilib sa kanya si Mayor Leni Robredo. Hindi ito ibinabalita ng mga yung matitinding bumatikos kay PBBM. Kasi ang gusto nga nila pasamain ang presidente. Ito pa po mga kaistorya. Abay, ang sabi po ng isang kilalang institusyon ay nakikitaan ika nila ng isang magandang pag-unlad, mga kaistorya, ang Pilipinas sa mga susunod na taon ay makaka-recover na mga kaistorya, ang Pilipinas mula doon sa dagok ng sinasabing flood control scandal na pinasabog ni PBBM. Kasi nga ay mahihirapan tayong umunlad habang ang bayan natin ay pinagnanakawan ng mga buwaya. Kaya nga gusto ni PBBM na linisin ang kamukat-mukat mo, gusto isisin kay PBBM, at si PBBM pa ang gustong ituro. Kasi nga naman mga kaistorya, matatapos ang maliligayang araw nila pag nagtagumpay si PBBM, di po ba? Ito pa, punta po tayo sa sandatahang lakas. Isipin po ninyo, ang Pilipinas po mga kaistorya ay makakatanggap ng karagdagang 18 high-tech na asset sa pandigma. Ay tangke, mga kaistorya, high-tech na tangke. Opo. At eto pa, iko-komisyon na pala ng gobyerno natin yung 2 bagong high-tech na warship ng Pilipinas. At isa pang panibagong uri ng high-tech na warship ng Pilipinas ang pinapagawa natin. At ito pa, yun pong utos ni PBBM, mga kaistorya, na lagyan ng mga pantalan at paliparan yung mga sakop natin dyan sa West Philippine Sea, na mga pulo, ay tinutuo pala ni PBBM. Ginawa na nga mga kaistorya, may ginawa na, may nayari na. Ito pa, may kinalaman pa din dyan sa mga isla ng Kalayaan, mga kaistorya, Ang pwersa ng Amerika at pwersa ng Pilipinas ay magkasama pong naglayag dyan sa karagatan natin, mga kaistorya, na kinakamkam ng China. Walang nagawa ang China. Opo, yan ang mga magagandang balita na ihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare naman po mga kaistorya para hindi po matakpan ng mga binaluktot na balita ang isipan ng mga kababayan natin, nakagagawa naman nung mga gustong magpabagsak sa presidente. Ito, katotohanan itong mga balita na ibabahagi ko po sa inyo. Teka lang, ayusin ko muna itong reference natin. Ipakita ko na sa inyo. Magagalit sila sa mga ibinabalita natin. Ayaw nila kasi na maibabalita yung magaganda tungkol sa ginagawa ng presidente natin. Wag ganun, hindi maganda yun. Tingnan ninyo ang message po ni PBBM. Kanina lang po itong umaga. The message is clear. Empower our local leaders. 58 billion pesos from the local government support fund is now moving directly to our local government leaders. It's faster, clearer, and more transparent. Kung kurakot ang presidente, gaya ng binibintang nila, napakalaking halaga na ng pera na yan. Kinurakot na lamang sana ng presidente. Hindi. Mga kaistorya, ipapadala po sa mga local government units, sa mga bayan-bayan, sa mga syudad, para mas madaling magamit sa mga proyekto ng mga local government, lalo na sa pagpapaganda ng kalagayan ng kanilang mga constituents. Mga kaistorya, naalala ko yung sinasabi na sinuhulan daw ni PBBM si Leni Robredo ng 500 million pesos para dun sa proyekto ng Naga City. Mga kaistorya, suhol daw yun? Hindi. Porque pala nagbigay mga kaistorya ng pondo ang national government through PBBM sa proyektong panglokal ng isang syudad
suhol na yun. Ang sinasabing suhol, yung galing kay Presidente BBM, diretso sa bulsa ni Mayor Leni Robredo, hindi. Para sa taong bayan po, ito talagang mga kapapaitan, wala nang ginawang maganda. Oo. Tingnan ninyo, nagtatrabaho ng maganda ang Presidente, tapos sinisiraan nila. Ang ginagawa ng Presidente ay para sa ikabubuti ng taong bayan, hindi po para sa ikabubuti ng sarili niya kaya lang, yung mga gustong magpabagsak, walang tigil. Kaya nga kawaawa, yung mga kababayan nating naililigaw ang isip, ano po, our local leaders know their communities best. Totoo yun, sila ang mas nakakaalam kung anong problema ng mga nasasakupan nila. They see the problems first. They hear the people first. Now, they have the resources to act. O kita ninyo, kung walang magamit na pera ang mga local government, halimbawa, si Juan de la Cruz pupunta doon sa munisipyo, hihingi ng tulong kay Mayor. Wala namang laman, kulang yung pera sa kaban ng bayan doon sa local government. Anong maitutulong agad-agad? Ngayon meron na agad-agad magagamit. Sasabihin na naman, naku, mapupunta na naman yan sa bulsa ng mga kurakot dyan sa mga wag niya muna nating lagyan ng problema. At least, di ba, naging advance tayo sa paggawa ng problema. Appreciate muna natin yung ginagawang maganda ng Presidente. At saka, hintayin muna natin may mangyaring ganoon bago tayo natin unahan. Wala pa nga nangyayari. Bigyan muna natin ng pagkakataon ang mga local government leaders na maipakita nila, mga kaistorya, yung pagtulong nila sa kanilang mga nasasakupan. This is how we build a stronger Philippines from city to city down to barangay level. Sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Tinutupad ni PBBM yung sinasabi po niya, mga kaistorya. Na ano yun? Ito pa nga si Mayor Leni Robredo, pumunta raw po ng Malacanang aray. Gagawa na naman nila ng issue yan. Kasi naaalarma sila na lalong tumitibay po mga kaistorya ang big kiss ng pagkakaalyansa ni PBBM at saka ng mga Pinklawan. Di ba? Nalimutan ko tuloy ang sasabihin ko nang nakita ko ang photo nito. Di ba? Mga kaistorya, ayun naalala ko. Tinutupad ni PBBM yung sinasabi niya, mga kaistorya. Ito yun may kinalaman dito sa dalawang sentence na ito. Ano yun? Yung sinasabi ni PBBM na ginawa ng kanyang tatay na itutuloy niya. Ano yun, mga kaistorya? Nation building. Yan na po yun, mga kaistorya. Wala na yung nation building na narinig niyan umanunon simula nung bata siya. Actually, mga kaistorya, may kanta pa nga noon, di ba? Panahon ng Marcos Sr. tungkol sa nation building, tinutuloy na ni PBBM. Napakaganda. Kaya lang hindi yan sasabihin ng mga na maganda. Gagamitin pa nila yan para siraan si Presidente. Tingnan ninyo. Kung hindi maganda ang pagtatrabaho ng Presidente, dapat ang Moody, mga kaistorya, walang ganitong growth outlook para sa Pilipinas. Pero tingnan ninyo, Moody's sees high PH economic growth potential in latest rating. Tingnan niyo, napakaganda malaki daw po ang chance nating umunlad. Sa ilalim ng administrasyon niya ni PBBM. Tingnan niyo, Philippine economic growth. The Philippine is on a solid path towards sustained economic growth as global credit rating agencies Moody's expressed optimism over the country's economic prospects following key reforms implemented by Marcos Jr.'s administration. Literal, mga kaistorya. Bakit mangyayari yan? Bakit mangyayari yung malaking potensyal na umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ng administrasyon ni PBBM? Dahil umano sa mga key reforms na ginawa ng administrasyon ni PBBM. Pasimplihin natin ang termino sa Tagalog. Dahil sa mga ginawang hakbang ng administrasyon ni PBBM. Di po ba? In an assessment released on February 12, Moody's cited the country's strong macroeconomic fundamentals, sound regulatory environment, and resilient financial system as major strengths supporting the Philippines' bato credit rating. Salamat naman, mga kaistorya. Salamat naman. Ang sabi po ni Finance Secretary Frederick D. Go, ang sabi, the Philippines is on the right track. We will continue to uphold fiscal discipline, accelerate strategic investment, and fast-track reforms towards sustainable
growth. Ay talaga ho mga kaistoryang mga technocrat ang mga piniling tauhan ni PBBM. Unti-unti na po niyang napaplantsa. Ano ho, ang galing ng presidente natin. Punta naman tayo sa sandatahang lakas. Todo puwersa ang ginagawang hakbang ng administrasyon ni PBBM para palakasin ang armed forces natin. Hindi ba't ilang beses niya yan mga kaistorya na ipinangako tuwing siya ay mag-i-speech? Ilang beses siyang nag-vow na palalakasin niya ang armed forces natin. Maraming beses ko nang narinig at tuloy-tuloy na ginagawa ni PBBM. PH Army expects delivery of remaining 18 Sabra light tanks this year. Tingnan ninyo, mga kaistoryan po yan. 18 ay pagkarami, mga kaistorya. Oo, pagkarami. The Philippine Army is expecting the completion of deliveries for its Sabra light tanks within the year, a move seen to further strengthen its armored capability. Salamat naman, mga kaistorya. Salamat naman. Yung ginamit na yan, mga kaistorya, nasubukan na yung Sabra tanks sa isang live fire exercise na ginawa ng armed forces po natin, March 7 yan, 2025, mga kaistorya. Aba ay tama lang, kailangan natin yan lalo na nandyan ang kawalang hiyaan nitong China na hindi rin naman tumitigil. Diba? Ito pa, Philippine Navy to commission 2 brand new ships on February 24. Iko-commission na. Pag sinabing iko-commission na, mga kaistorya, kumbaga sa sundalo, ididestino na. Oo, i-deploy na. Ayan po yun. Warship yan, mga kaistorya. Latest naman na balita po ito. Ang may gawa pa niyan, South Korea. Ang sabi dito, the Philippine Navy will be christening and commissioning the 2 brand new ships. High-tech daw po ito talaga. An offshore patrol vessel and a fast attack interdiction craft at naval operating base sa Subic. Oo. Yan daw po yan. Hindi ko na iisa-isahin pa ha. Kasi ako po ay na-overwhelm, mga kaistorya, ng mga magagandang balita na inihahatid ko sa inyo ngayon habang binabasa ko. Natutuwa po ako. Gusto ko talaga yung mga ganyang balita po Punta naman tayo dun sa sinabi ni PBBM. Nalagyan ng yung Lawak Island nga, nabanggit, Pag-asa Island, ng pantalan at saka po ng airport para po mga kaistorya sa mga nakatira doon. For yan mga kaistorya, puro transportation ng mga tao. At higit pa ron, ginawan ko ng dedicated content yan. Pag napatibay mo ang posisyon mo, kagaya dyan, sa mga islang atin, dyan sa West Philippine Sea, hindi ka na makakamkaman ni China. Unang-una yon kasi nakaposisyon ka na Yun, mga kaistorya, ganun talaga yun. Ganun ang kalakaran sa mundo. Tapos, kung may mga nakatira tayo dyan, mga mamamayang Pilipino, yung airport, at saka yung paliparan, o yung pantalan. Ay sa panahon po, mga kaistorya, kung sakala, halimbawa ng digmaan, hindi natin hinahagad, ang laking role ng ginagampanan po niyan. Totoo yun, mga kaistorya. Ako ngayon may ginamit pang reference na mula sa website ng Amerika, ng gobyerno ng Amerika, na ganun din ang sinasabi. Opo, mga kaistorya, for defense and security. Diba, ginawan ko ng dedicated content yun. Ang sabi dito, look, more developments are underway on Pag-asa Island. Talagang tinutotoo ni PBBM yung mga sinasabi niya, where the runway extension and upgrade have already been completed. Hindi nagpapatumpik-tumpik si Presidente. It is the only civilian populated feature occupied by the Philippines in the West Philippine Sea with more than 400 Filipino residents aside from deployed military and uniformed personnel. Ayan na yan na yung latest na photo. Aba, ipagkagan. Actually, meron na po dyang ginawa na ng daungan talaga ng barko dyan sa Pag-asa Island. Dati wala po yun Tingnan ninyo. Ang Marcos Sr. ang nag-umpisa, tinatapos naman ng Marcos Jr. Napapansin niyo po ba yun? Ito pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bagong uri ng worship po ito talaga na ginagawa para sa Pilipinas. Bago ito. South Korea rin kasi Hanwha Philippine Navy to receive first follow-on SSV this year after PT PAL delays. Ano ba yung mga abbreviation na yan? Maiintindihan natin yan pag binasa natin. The Philippine Navy is set to receive the first of 2 follow-on strategic sea lift vessels. Yun po ang ibig sabihin ng SSV Sea
Strategic Sea Lift Vessels, landing platform docks or LPD by the end of the year after delays linked to the so on and so forth. Natuloy na sabi 7,200 ton, 124 meter landing platform. Malaki. Malaki mga kaistorya. Ito po yan, ganyan po siya. Ganyan ang itsura niya, sabi ko sa inyo, worship Okay, dito po tayo sa isa pang balita, USNI News. Magkasamang pwersa ng Pilipinas at saka ng Amerika Sa Scarborough Shoal pa, naglayag talaga. Tingnan ninyo kung talaga mga kaistoryang pag-aari ng China yan. Ay bakit di nila ito mapigilan? Di nila mapagbawalan. Di ba? Palibhasa, inaangkin lang nila. Alam nila yun may nagawa sila? Wala. US destroyer drills with Philippine forces near Scarborough Shoal. Nung nakaraang buwan lang ito binalita an American destroyer joined Philippine forces near Scarborough Shoal for a joint patrol following the recent departure of the Abraham Lincoln Carrier Strike Group from the Western Pacific. Kita ninyo nasa Western Pacific paglabas mo po mga kaistorya ng First Island Chain, paglabas mo ng bansa natin dito sa may Taiwan Strait, diyan sa may Luzon Strait, Western Pacific na po yun. Malapit lang, nag-drill doon magkasama. Alam nyo, yung drill na yan ay napakalaki ng nagagawa niyan para mabantayan po mga kaistorya at masiguro natin di na makakamkam ng China ang alinman pong pag-aari natin dyan sa West Philippines. Sailing with allies, the Philippine Navy and Philippine Coast Guard sailed alongside Australian and American, kasama pa ang Australia. Ito latest dito, hindi itong nakaraang buwan kung di ako nagkakamali. Warship in a show of strengthened maritime cooperation and interoperability. Ayan yan sila mga kaistorya Kailan ba ito? Okay, sabi ko na nga, February 22 iba yung nung nakaraang buwan na binasa ko, ito yon January 28 ibinalita, ito naman February 22 2026. Ayan ay kita ninyo mga kaistorya di ba ito yung warship ng Amerika kung ewan ko kung napapansin nyo pa dyan yung maliit na bandila ng Amerika. Ayan yun mga kaistorya di ba? Salamat sa Presidente BBM na tinututuo ang mga ipinangako at tinututuo rin naman ng mga kalaban na siraan at ibagsak ang presidente. Magtulungan po tayo mga kaistorya kasi yung pagtatanggol natin sa gobyerno pagtatanggol yun sa bansa natin. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, reaksyon na maibabahagi sa inyong ngayon ng inyong lingkod. Pakishare po at pakilike para naman malaman ng ating mga kababayan ang mga magagandang balita po na ito. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin at higit kanino man ay maraming salamat po sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.